Ang kasama nilang lalaking nakasalamin, kahit na natatakot ay pinilit niyang tumayo, at sinabi niya sa kanyang mga kasama na umalis na sila dito. Tumingin si Jian sa kasama niya, makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala. At kaagad na tumayo upang makaalis na sila sa lugar na ito. Kaya tinanong ng mayabang na lalaki kung bakit aalis na sila. At sinabi ng kasama nilang nakasalamin na dahil tapos na silang kumain, kaya ibibigay na nila ang kanilang pwesto. Ngumiti ang lalaki at mayabang niyang sinabi sa kanila, hindi sila pwedeng umalis ng ganyan, may pera kayo di ba? Nang marinig yun ni Jian bigla siyang nagulat at nagtaka. Hinawakan ng lalaki ang balikat ng nakasalamin at hiniling sa kanila na kailangan nilang ilibre sila ng pagkain. Takot na takot ang kasama ni Jian, kaya lumapit siya upang tulungan ang kasamahan niya. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki na nakahawak sa balikat ng kanyang kasamahan. Biglang nagulat ang lalaki sa ginawa ni Jian, kaya sinabi ni Jian sa kanila kung ano ang ginagawa nila. Mga sira ba kayo o ano? Biglang nagtaka ang kasama niyang nakasalamin, hindi siya makapaniwala na sasabihin niya iyon sa harap ng mga bully. Kahit ang mga bully ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Jian. Pagkatapos ay binitawan ni Jian ang kamay ng mayabang na lalaki, at magkaharap ang dalawang grupo sa gitna ng restaurant, at biglang naging tense ang atmosphere. Sinabi ng isa pang lalaki na akala niya mga nerd lang at nerbyoso ang nag-aaral sa school na iyon pero bakit may tanga na nasali. Tinitigan siya ni Jian na may malamig at mapanghamong ekspresyon. Nanliit ang kanyang mga mata at mukhang handa na siya sa anumang bagay. Nakangiting sinabi ng mayabang na lalaki na kadalasan, kung bibigyan ko sila ng kaunting takot, maaari kong kunin ang kanilang baon ng walang problema. Biglang natawa sa kanya si Jian, kaya sinabi niya sa mayabang na ito, habang nakangiti, hindi ka sira magnanakaw ka lang. Biglang ninas ang lalaki sa kanya kaya tinitigan siya nito ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi ng mayabang na lalaki na tumigil na sa kanyang kalokohan at bayaran ang kanilang kakainin at umalis. Nang sa ganon ay makaalis na sila ng walang problema. Biglang nakaramdam ng takot ang mga kasamahan ng ating bida, nanginginig ang kanilang buong katawan dahil sa takot. Biglang nagulat ang lalaki sa sinabi ni Jian, pagkatapos mong sabihin ang lahat, walang paraan para umalis na lang ako. Paano kung ayusin natin ito sa labas? Biglang naglabas ng 50,000 won si Yuna, at sinabi niya na babayaran niya ang kanilang kakainin, at humihingi siya ng paumanhin, dahil ang kanyang kasama ay kakalipat lang niya dito kaya hindi siya pamilyar sa mga bagay-bagay. Tinatawanan siya ng lalaki at sinabing ano ang gagawin mo ngayon. Pagkatapos mong subukang kumilos ng napaka-cool, at tumingin si Jian kay Yuna. At itinaas niya ang kanyang kamay at pinigilan siyang magbayad. Sinabi ni Jian sa kanya na relax lang siya dahil walang masamang mangyayari sa kanila. Kinuha niya ang kanyang pera sa kanyang bulsa at buong kumpiyansang, ipinagmamalaki niyang mayaman ang kanyang pamilya at nakatira siya sa royal floor sa Banpo Tower. Natahimik ang mga bully hindi sila makapaniwala na sobrang yaman pala ng lalaki na nasa kanilang harapan. Pati ang kanyang mga kasamahan ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Pagkatapos ay inilabas niya ang napakaraming pera at ipinakita ito sa mga bully. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makakita ng maraming pera. Kaya nakangiting tinanong niya kung sapat na ba iyon para sa kanila. Tinatanong niya kung nasa mood ba sila ngayon na makipag-usap sa kanya. Tinitigan siya ng mga ito, at tila sila ay tuwang-tuwa, pagkatapos pakitaan ng maraming pera. Lumipat ang eksena sa isang maduming eskinita sa likod ng restaurant kasama ang dalawang grupo. Pinagmamasdan ni Jian ang paligid sa isip niya walang CCTV camera sa paligid, kaya maaari niyang gawin ang gusto niya. Habang ang kanyang mga kasamahan sa likod ay nanginginig ang buong katawan dahil sa takot. Tahimik lang silang pinagmamasdan ng mga bully sinabi ng isang lalaki, bakit kumikilos ang lalaking ito na parang sigurado sa kanyang sarili. Sabi niya ibibigay daw niya ang kanyang allowance, kaya sino ang may pake? Tumawa ang kasama ng bully at sinabing hindi na dapat pinagtatalonan yan. Tinititigan sila ni Jian ng may seryosong ekspresyon at sa isip niya paano kung gawin niya sa kanila ang napaka-brutal na pangyayari. Kagaya ng pagsuntok sa ulo ng malakas o di kaya suntukin sa leeg at baliin ang kamay ng bully, paano kung patayin na lang niya sa pamamagitan ng pagbali sa kanilang leeg. Ngunit naisip niya ang mga ganitong kaganapan ay malayo ang mararating, lalo na at nandito ang kanyang mga kaibigan,
kaya kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga galaw. Kaya habang pinapaikot ng mayabang na bully ang kanyang braso upang maghanda sa kanyang pag-atake ay tinanong niya si Gian, kung meron ba siyang clue kung sino sila. Habang si Gian ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Biglang sumugod ang isa sa kanila upang umatake at malakas niyang sinisigaw na galing sila sa Seoul PE High Boxing Team. Nagpakawala siya ng isang job sa ating bida, ngunit madali niya lang itong naiwasan. Biglang natigilan ang mayabang na bully, kahit ang kanyang mga kaibigan ay nagulat din sa nangyari. Kaya tinanong ni Gian kung isa ba siyang atleta. Si Yuna ay namangha sa ginawa ni Gian, habang ang dalawa niyang kasama ay takot na takot. Nagalit ang mayabang na bully kaya nagpakawala ito ng isang malakas na suntok patungo sa mukha ni Gian. Ngunit bago pa tumama ang kanyang suntok ay may biglang isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga, sa lakas ng suntok ay namilipit ang kanyang mukha. Pagkatapos ay makikita ang pangyayari, kung saan solido niyang tinanggap ang malakas na uppercut na ginawa ni Gian. Dahil sa lakas ng suntok ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa harap ng kanyang mga kasama. Natigilan ang mga bully nang makita nilang bumagsak sa kanilang harapan ang kanilang kasama. Nagulat ang isang bully, hindi siya makapaniwala, dahil isang suntok lang ang tumama sa kanyang kaibigan ngunit bigla itong nawala ng malay. Galit na galit ang iba pang mayabang na bully, pinagmumura siya ng mga ito, dahil sa ginawa niya sa kanilang kasama, handang ipaghiganti ang kanilang kasamahan. Ngunit biglang sumigaw ang isang lalaki sa likod at inutusan sila na huwag gumalaw. Habang si Gian ay tahimik na nakatitig sa kanya at nagtataka at naguguluhan, sabik na malaman kung ano ang gagawin ng mayabang na bully. Nakangiting nagsalita ang lalaki at tinatanong si Gian kung kilala niya ba si Wu Yang. Biglang nagtaka si Gian, kaya tinanong niya ulit upang siguraduhin kung ang ibig niya bang sabihin ay si Wu Yang. Naagad namang sinang-ayunan ng lalaki, at sinabi niyang kasamahan niya dati si Wu Yang at sa tingin niya ay hindi siya binigyan ng tamang leksyon ni Wu Yang. Kaya biglang naging seryoso si Gian, habang nakatingin sa kanya. At mayabang na inalok ng lalaki si Gian, na kung magbibigay siya ng 500,000 won kada buwan. Malaya siyang makakaalis ng school at hindi nila guguluhin ang mga estudyante sa kanilang paaralan. Sa isip ni Gian, kung ang lalaki bang ito ay ang pinakamasama sa kanilang grupo. Habang itinataas ng lalaki ang kanyang mga kamay at naghahanda upang umatake kay Gian, sinabi niya na mukhang kailangan niya ng oras para mag-isip. Habang siya ay nagsasalita si Gian ay tahimik lang na nakikinig at nakatitig sa kanya. Mayabang na sinabi ng lalaki kay Gian na ang ilang suntok ay makakatulong sa kanya upang makapag-decide. Mabilis na sumugod ang lalaki patungo kay Gian, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa boxing. Nagulat si Gian nang makita ang mabilis na galaw ng lalaki. Maraming suntok ang pinakawalan ng lalaki, ngunit madali lang itong naiwasan ni Gian, hindi siya makapaniwala dahil sa bilis at galing ng lalaki. Habang nagpapakawala ng maraming suntok ang lalaki, makikita sa kanyang mukha ang saya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos siya ay yumuko at naghanda ng isang malakas na uppercut. Naikinagulat ni Gian, kaya habang ang kanyang suntok ay malapit ng tumama sa ating bida, mayabang niyang sinisigaw sa ating bida na pagsisisihan niya na hindi agad siya nagdesisyon sa kanyang alok. Natakot ang mga kasamahan ng ating bida, kaya ipinikit nila ang kanilang mga mata, upang hindi nila makita ang kalunos-lunos na mangyayari sa kanilang kasama, ngunit biglang lumingon si Yuna, biglang nanlaki ang kanyang mata dahil sa nakita. Makikita na napakadaling napigilan ni Gian ang atake ng lalaki gamit ang isang paa. Biglang nagulat ang lalaking bully, hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadali napigilan ang kanyang atake. Kaya tinitigan siya ni Gian ng may seryosong ekspresyon. Galit na galit ang lalaki, kaya napapamura na lang siya sa kanyang sarili. At umungal siya ng malakas at sinabi niya sa ating bida, mukhang kailangan mo talagang turuan ng leksyon. Habang si Gian ay tahimik lang na nakatitig sa kanya, habang nakapatong ang kanyang paa sa kamay ng bully. Ngunit biglang may dumating na polis, sumisigaw at nagtatanong kung anong ginagawa nila, bigla silang nagulat at napatigil sa kanilang ginagawa, kaya biglang nenas ang lalaking bully, dahil di man lang niya nagawang turuan ng leksyon si Gian. Kaya agad na inutos niya sa kanyang mga kasama na tumakbo at umalis na sila, kaya mabilis nagsipagtakbuhan ng grupo ng mga bully palabas, binangga ng isa ang polis na nakaharang sa daan upang hindi sila mahuli,
naiwan si Jian at ang kanyang mga kasamahan at ang bully na nawalan ng malay dahil sa suntok ni Jian. Tumingin pabalik ang lalaki habang nangangalit ang kanyang mga ngipin. Sinisumpa si Jian na sa susunod ay sisiguraduhin niya na bobogbugan niya ang bastos na yon. Tinitigan siya ni Jian ng seryoso at tila gustong malaman ang pagkakakilanlan ng batang iyon. Habang siya ay tumatakas palayo, kinuha ni Jian ang kanyang cellphone, at inihagis ito ng malakas patungo sa lalaking bully na matagumpay niyang nataman sa ulo, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa, habang ang iba niyang mga kaklase ay mabilis na tumatakas palayo. Tumingin siya pabalik para tingnan kung sino ang bumato sa kanya. Nakita niya si Jian at ang dalawang pulis na nasa likod niya kaya napapamura na lang ang bully, habang si Jian ay tahimik lang at seryosong nakatingin sa kanya. Hinawakan ng pulis ang kanyang damit at inutusan sila na sumunod sa kanila, sa istasyon ng pulisya. Sa silid, tahimik na nakaupo si Jian at ang bully, nagkatitigan ang dalawa na may seryosong ekspresyon, samantala, ang mga kasamahan ni Jian ay iniimbestigahan ng pulis tungkol sa nangyaring away sa pagitan ng dalawang grupo. Mariin na itinatanggi ng nakasalamin na hindi sila nakipag-away. Ipinaliwanag ng best friend ni Yuna, na habang sila ay kumakain sa restaurant, biglang dumating ang grupo ng mga bully. Pinipilit nila kami na magbigay ng pera sa kanila. Habang abala ang kanyang kaibigan sa pagpapaliwanag sa pulis, si Yuna ay pasimpleng tumingin kay Jian na may pag-aalala. Pagkatapos ay lumingon ang pulis sa lalaki at nagtanong kung talaga bang ginawa niya iyon, ngunit ang lalaki ay tila walang pakialam, kaya tahimik lang ito at hindi sumasagot. Galit na pinagalitan siya ng opisyal, at sinabi na ang pangangikil ay isang napakabigat na krimen. Ipinagtanggol ng bully ang kanyang sarili at sinabing humiram lang naman siya ng pera sa kanila para makakain, sabay tingin sa mga kasamahan ni Jian at sinabing, hindi man lang sila nagpahiram. Nabigla ang mga kaibigan ng ating bida. Mariin na itinatanggi ang akusasyon ng lalaki, kaya tinanong ng pulis ang kasamahan ni Jian, kung bakit sila nag-away at dagdag pa ng pulis kung hindi niya ipapaliwanag ng maayos. Ang lahat ay muling susulat ng kanilang mga pahayag, kaya tinanong ng pulis kung naiintindihan ba nila ang kanyang sinabi, at biglang nagsalita si Yuna at sinabi niyang sila ang biktima dito, ngunit biglang sinabi ng bully na ang kanyang kaibigan ay sinuntok ni Jian. Kaya paano niyo masasabi na kayo ang biktima? Biglang nagulat si Jian at ang kanyang mga kasama, kaya malakas na sinigaw ni Yuna, na ipinagtanggol lang ni Jian ang kanyang sarili dahil nagalit kayo sa kanya, na kaagad namang sinang-ayunan ng kanyang mga kaibigan, kaya malakas na hinampas ng opisyal ang kanyang clipboard at sinabi sa lahat na tumahimik, gusto niyo bang isulat muli ang inyong pahayag? Kaya tumingin pababa ang bully at biglang tumahimik at tila walang pakialam sa kanila. At ang mga kasamahan ni Jian ay biglang tumahimik, habang magkaharap si Jian at ang bully. Sa isip niya tila ang sitwasyon ay nagiging komplikado, biglang bumukas ang pinto, at may pumasok na isang lalaki at agad na bumati sa opisyal. Biglang nagulat ang opisyal sa biglaang pagpasok ng lalaki. Sinabi ng lalaki na kaya siya nandito dahil narinig niya na narito ang kanyang estudyante. Biglang natakot ang bully nang makita ang bagong dating na lalaki. Habang siya ay pinagpapawisan dahil sa takot sa isip niya bakit nandito ang kanyang guro. Tumingin ang guro sa kanyang estudyante na may seryosong ekspresyon, pagkatapos ay yumuko ito sa opisyal at humingi ng tawad at sinabing siya ang guro ng lalaking iyon, kaya tinanong ng lalaki ang pulis kung nakagawa ba ng mabigat na krimen ang kanyang estudyante. Sinabi ng pulis na hindi ito mahalaga, at wala namang seryosong biktima sa kaso. Ang guro ay yumuko at nangakong tuturuan ng mahigpit na edukasyon ang kanyang estudyante at humingi siya ng tawad sa nagawa ng kanyang estudyante. Ang opisyal ay yumuko din at sinabi niyang walang anuman yun, siya ay isang tagahanga ng boxer na si Mr. Chu Xianso. Kaya kung maaaring pakibantayan ang binata para hindi na siya masangkot sa gulo, biglang natakot ang lalaki nang makitang lumapit sa kanya ang kanyang guro. Biglang hinawakan nito ang tainga ng lalaki, at malakas na pinisil ito ng guro. At pinagalitan siya nito at sinabi ng guro na malapit na siyang magkaroon ng debat match at nakuha niya pang makipag-away sa sibilyan. Habang sila ay gumagawa ng eksena si Jian ay tahimik lang sa gilid na pinagmamasdan sila. Napansin ng guro ang ating bida na kanina pa nakatingin sa kanila. Tumingin si Jian sa kanila ng may seryosong ekspresyon, tumingin ng guro kay Jian na may malamig na tingin. Sa tingin niya ito ang nakalaban ng kanyang estudyante, pagkatapos ay kinaladkad ng guro ang kanyang estudyante palabas, at sinabi ng guro na sumama siya sa kanya, at biglang nagreklamo ang kanyang estudyante na tama na, dahil kaya niya namang maglakad mag-isa,
Ang eksena ay halos nakita ng lahat ng tao na nasa loob ng stasyon, pinapanood ng ating bida ang eksena ng may kalmado at medyo curious na tingin. Pinayuhan ng pulis na ang iba ay maaari nang umalis kapag ang kanilang mga magulang ay dumating. Sa labas makikita si Gian na nakatayo sa harap ng pinto ng estasyon ng pulisya, at biglang dumating ang sasakyan ng kanyang ama. Tila malalim ang kanyang iniisip, mula sa loob ng sasakyan, nakangiting tinawag siya ng kanyang ama, habang ito ay nakasuot ng sunglasses, at sinabing sumakay na upang sila ay makauwi na. Pagdating sa kanilang bahay, pinagalitan siya ng kanyang ama at tinatanong kung alam ba niya ang kanyang ginagawa. Kaagad na humingi ng paumanhin si Gian sa kanyang mga magulang, kaagad na ipinagtanggol siya ng kanyang ina at ipinaliwanag sa kanyang asawa na walang mali sa ginawa ng kanilang anak, dahil pinagtanggol niya lang ang kanyang mga kaibigan na binubuli, kaya sinabi ng kanyang ama, kahit na hindi pero iyon katanggap-tanggap at dapat ay niresolba niya na kaagad ito, bago pa makarating sa estasyon ng pulisya. Pagkatapos ay ipinaalala ng kanyang ama sa kanya na ang South Korea ay isang information society, ang bawat galaw nila ay naka-record, kaya humingi ng paumanhin si Gian sa kanyang mga maling nagawa at makikita sa kanyang mukha ang lungkot, nang makita ng kanyang ina na biglang nalungkot si Gian, kaya kaagad na hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Gian, at nakangiting sinabi ng ina sa kanya, huwag siyang masyadong malungkot, dahil magiging okay din ang lahat. Habang nakakuyom ang kanyang kamay sinabi ni Gian na ang South Korea ay talagang komplikado, tinitigan siya ng kanyang ina na puno ng pag-aalala, at biglang tinanong ng kanyang ama, kung patuloy ba siyang magpapakita ng gayong kawalan ng kakayahan. Mahigpit na kinuyam ng ating bida ang kanyang kamao, na nagpapakita ng kanyang determinasyon at focus, pagkatapos siya ay tumayo at sumigaw ng malakas, at sinabing hindi na, sisiguraduhin ko na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan mabilis na pinipindot ni Gian ang keyboard ng kanyang laptop, sinimulan ni Gian ang pagsasaliksik ng paksa online. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa mga istasyon ng pulisya at mga talaan ng karahasan at kung paano haharapin ang pangangikil at gulo sa paaralan. Makikita si Gian na nakafocus sa kanyang ginagawa. Bakas sa kanyang mukha ang kanyang determinasyong panghawakan ang kanyang mga problema. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.